attendance at kung sino ang mapipili namin ay siya ang bubunot ng tanong dito sa aming mahiwagang itlog at sasagutan niya. So, may simula tayo? Binibining Marjorie, maaari ko bang magbigay ng numero? 18. Kasi 18. Wala 18. Angel, bumunot ka ng katanungan dito. Ito ay uri ng balita na may kinalaman sa palakasan o sports. Balitang pampalakasan. Okay. Okay, maraming salamat, Binibining Angel. So, pwede ba tayong tumayo lahat? At sasabayan niyo si Binibining Gibbons. Isang magaling mahusay club. Sa dalawa, tatlo, magaling, mahusay, get out! Okay, Binibining Angel, magbigay ka ng numero. 3. 3. Kasi 3. Ayun to. Ano ang pangunahing pamagat ng isang artikulo sa pahayagan? Headline o ulo ng balita? Okay, maraming salamat. So, Binibining Gibbons. Maaari bang bigyan natin si Sweet ng isang magaling mahusay club? Sa dalawa, tatlo, magaling, mahusay, get out! Okay, so ngayon ay tatawagin na namin si Binibining Jean. Okay. Magaling at sagutan lahat ng katanungan ng paganyak. So ngayon, dahil patapos na ang ating paganyak, may ideya ba kayo kung ano ang paksalita talakay natin? Wala? Okay. So ang paksalita talakay namin ay patungkol sa pagsulat ng ulo ng balita. Okay, may idea ba kayo kung ano ang pagsulat ng ulo ng balita? So sa salitang pagsulat pa lang ng ulo ng balita, talagang may mga ideyang pumapasok na sa ating isipan sapagkat hindi naman siguro tayo bingi or hindi naman siguro tayo walang kalam-alam upang hindi malaman kung ano nga ba ang balita. So, bago namin simulan ang aming talakayan, nais ko munang ilahad sa inyo ang aming layunin. Sa pagtatapos ng klase ay may tatlong layunin kami nais na makamit. So, una ay natutukoy ang mga kahulugan at kabuluhan ng pagsulat ng balita. Pangalawa ay napakahalaga ng pagsulat ng ulo ng balita sa pamamagitan ng masigasig na makikilahok sa mga talakayan at gawain. At ang panghuli ay nakakabuo ng ulo ng balitang nasusunod ang mga tulunin. Okay, so malinaw naman sa ating layunin kung ano ang nais na mga aral o nais na makamit natin sa pagkatapos ng ating talakayan. Okay, para sa ulo ng balita or headline, ito ay ang pabagat ng balita. Ito ay ang sinusulat lalong may malaking pitik kaysa sa teksto o katawan nito. So, ibig sabihin kapag sinabi natin ulo ng balita o headlines, ito ay ang pamagat ng isang balita. From the word headline. So, title yung channel kay na mag-isa sa pinakababaw. Okay? Base sa napapasin natin, sa balita talaga, kung ano yung pinakapaksa na nais natin ilalahan ay nasa unahan siya. So, ibalik kung title dapat yun siya maguna. Diba? Kahit sa pagbuo natin ng mga kwento, ibang sulatin pampanitikan, ay nauuna talaga dapat ang pamagat. So, kagaya na lamang sa pagsulat ng ulo ng balita, mas mahalagang una natin sinusulat o binubuo ang headline. So, ito ang halimbawa. Diba? So, makikita natin dito. Malalaman natin kung ano nga ba ang pamagat ng balita sapagkat may nakalagay sa ibang sa
Okay, so unang-una, bakit nga ba tayo gumagamit ulit ng ulo ng balita? Upang lagumin ang balita or ibig sabihin sa salitang Ingles ay to summarize. So ibig sabihin kapag tayo ay nagsusulat ng ulo ng balita, dapat talagang nakasummarize na siya kasi bawal naman tayo gagawa ng ulo ng balita kung saan ito ay naka-paragraph form. Diba? Hindi ba talaga sa pag mo title sa balita, naglagi ka taas. Ikaw, balay nga na. Diba? Magpasulat siya kayo. Kuan, marag makainot na ay dapat malis na siya information nga, hindi butang mo siya sa title. So, nga na siya. Para naman sa pangalawa ay upang pagdadahin ang kahilan ng balita. So, ibig sabihin, kapag bubuo tayo ng ulo ng balita or headline, dapat itong maganda. Ibig sabihin, hindi pwedeng basta-basta lang. Dapat natin itong pinagpapanuhan ng pag-layout. Kasi, upang makuha natin ang atensyon ng ating mambabasa. Okay, yan yung unang layunin na para sa pangatlo ay upang bigyan ang taas ang bawat salita. So, ibig sabihin ay to grade news. Sa pagbuo ng ulo ng balita, mahalaga talaga kung dapat natin itong bigyan ng antas kasi nakakatulong ito upang mas maalam natin kung anong uri nga ba ang nakapaloob sa pagkilian. Okay, so dumako na tayo sa mga uri ng ulo ng balita. May siyang tayong uri ng ulo ng balita. So, maaari bang basahin ang una, binibining Sorda? Banner or banner headline. Ulo ng pinakamahalagang balita. Okay, so banner or sa salitang Ingles, banner headline. So, ibig sabihin, ito ang ulo ng pinakamahalagang balita. So, kung hindi nyo alam kung saan nga ba, paano na ba natin aalamin kung anong parte ng ulo ng balita, iyan, syempre may 10 uri tayo sa pagsulat ng ulo ng balita. So, para malaman natin kung iyan nga ba ay banner headline, dapat na natin tandaan na ito ang pinakamahalagang balita. So, ibig sabihin, kapag pinakamahalagang balita, ito ay nasa itaas. At kapag nasa itaas ito ay nangangahulugang hindi naka-bold text yung tekstong ginagamit. So, para naman sa pangalawa, ito ay banderita or streamer. So, isa din itong banner na tumatawid sa buong pahina. So, ang halimbawa dito ay ibig sabihin sa pamamagitan ng pagsulat ng banderita or streamer, ang teksto ay nagmula sa dito. Ito yung halimbawa. Okay, so yan dito. So, kapag sinasabi natin banderita or streamer, ganito ang halimbawa ng pagkakasulat. Ibig sabihin, mula banda dito hanggang banda dito ay naka-straight line or lumalagpas sa kanilang title. Ibig sabihin, lahat na nakapaloob dito mula sa bandang dito hanggang sa kabila ay magkasunod. So, dumako naman tayo sa binder or sa salitang Ingles ay binderin. So, ito ay tumatawid sa buong pahina na nasa itaas ng paloob na pahina. So, ibig sabihin, ito ay parang magkatulad lang sila ng banderita kasi parehas silang tumatawid mula sa kabilang pahina hanggang sa kabilang pahina o sa paloob na pahina. Ibig sabihin, kapag nagsusulat tayo, napapansin nyo ba na kapag hindi natatapos ang isang balita ay tumatawid dito sa kabilang pahina kasi hindi naman pwedeng hindi yung tatapusin. Diba? So yan yung binder or sa salitang Ingles, binderin. So, dumako naman tayo sa pang-apat. Maaaring bang basahin kung anong ibig sabihin ng pang-apat? Binibining Joyce. Coberta, black bank, read out, or drop head. Pangalawang ulo ng bahagi pa rin ng banner. So, ang coberta or gig band, read out, or drop head, ito ay pangalawang ulo ng bahagi ng banner. So, ibig sabihin, ito ay nagtataglay ng lalong maliit na titik at naiibang tipo sa unang ulo. So, ibig sabihin, malalaman natin ang isang ulo ng balita ay coberta or dig or back or read out or drop head kapag gumagamit ito ng maliliit na titik. Ibig sabihin, may kaibahan kasi yung ibang uri ng ulo ng balita ay gumagamit lamang ng mga malalaking titik or kung sa salita ng Ingles ay caps lock. So, dumako naman tayo sa panglimang uri
yun? Payong o umbrella or skyline. Tanging pangalan sa banderita na nasa itaas ng pangalan ng pahayagan o nameplate. Okay. So, payong, umbrella, or skyline. So, ito ay ang tanging pangalan ng banderita na nasa itaas ng pangalan ng pahayagan or nameplate na pumapayong sa lahat. So, ibig sabihin, okay, ito yung halimbawa. Kapag sinasabi natin editorial, lahat na nakapanood dito ay editorial. So, ibig sabihin kung ano lahat ng nilalaman na dito ay editorial. So, ibig sabihin para siyang payong kasi pati na niya lahat paano nakapanood sa pagtitiyan. So,
sa pamamahayagang pangmababang paaralan dahil sa laki ng pahina. So halimbawa, seminar sa pamamahayag ginanap sa ACAES. So kung napapansin ninyo, ang first letter is na nakasulat doon sa kanang malaki na titik. Tapos ang kasunod naman ay maliit na. Tapos sa another word na code is nakasulat siya sa kanang malaki na titik. Tapos ang makasunod is kanang mga maliit na. Gaya ang another example po is kanang mga school publication. Nakasulat ito sa malaki at maliit na titik. Panguli, pababang estilo sa English down style. Dito ang karaniwang ginagamit sa national dailies at high school at college newspaper. Halimbawa, nasasama ng di ka sa dumarami. So kung napapansin ninyo, ang first letter ang nakasulat na malaking titik. Tapos ang kasunod na is ka ng gagmay na bilik parehani is ka ng sa primordial ay ka ng malaki ang kanang ninyong titik. So kanang ang halimbawa ko dali is ka ng college newspaper or mga national dailies, ito ay nakasulat sa kanang pababang estilo. So tumama naman tayo sa uri ng ulo ng balita ayon sa anyo, na kung sa English, according to structure. Una, pantay kaliwa o sa English, slash left. Binubuo ng dalawa o higit pang linya na pantay ang pagkakahanay sa kaliwang baybayin. So may halimbawa ko dito. Halimbawa, rin siya tayo sa proyekto sa paaralan sinagawa sa bakasyon. Kung napapansin ninyo, ang kaliwang baybayin is pantay siya. Kung sa kanan, kung dili siya kanang pantay dito as long as ang kaliwa is kanang pantay siya. Pangalawa, drop line or sa English, drop line or step 4. Binubuo ng dalawa o higit pang linya na ang unang linya ay pantay kaliwa at ang bawat kasunod na linya ay inuurong kakanan. So halimbawa, seminar sa kabutihang asal gaganapin sa paaralang normal. Kung napapansin ninyo, ang unang linya is pantay kaliwa siya, tapos ang kasunod is inuurog na siya kakanan. Dili siya kanagitong, dili siya pantay. Sumuna siya ang sa drop line. Pangatlo, bitin pantay, na kung sa English ay hanging intention. Binubuo ng maraming linya, ang unang linya ay pantay kaliwa at ang dalawa o tatlong magkakapantay na linya ay inuurog kakanan. So ang kaning bitin pantay o ang drop line is same rani sila, parehani. Punong patnugot na halal na pinuno ng NSPCAA. So parehani siya sa dating drop line na unang linya is kanang kuan siya, kanang pantay kaliwa siya, tapos ang kasunod o higit pang linya is kanang inuurog na siya kakanan. Pang-apat, baliktad na pyramid o talilon, na kung sa English ay inverted pyramid. Binubuo ng dalawa o higit pang linya na paikli ng paikli ang haba na ang uli at pinakamaikling linya ay nakasentro. So di ba ang kanang pyramid is kanang kuan na siya, paana. So diliya is papaliktad siya, paana na siya. So naka-example sa pagsulat. Nagtamit ng unang gantimpala sa sabayang bigkas ang paaralan. So kung napapansin ninyo is kanang pa-kuan din siya, kanang padaong din siya nga pagsulat. Lanting din siya. Tapos ang last dapat is nakasentro din siya. Panglima, close line o bar line. Na kung sa English, close line or bar line. Binubuo ng isang linya lamang na maaaring sumasakop ng dalawa o tatlong kolong. So ang halimbawa na kuan is kani bitaw kamo. So ang isang kolong or ang mga kolong is ang kanang bawat linya is kanang pantay ka sa kaliwa o sa kanan. So dapat yun is kanang pantay din siya. Sa pang-anim, last line. Dalawa o higit pang magkasing haba linya na uwabot sa kaliwa at kanang margin. So naabot ko example ani kani siya. So papareha na yan dito sa close line na ang kaliwa o ang kanan is kapareha na siya mapantay. Pero naanay siya yung margin sa sigla pilit. Naintindihan ba kung line ayon sa estilo at mga uri ng balita ayon sa ano? Yes, ma'am. So ngayon, ipapatuloy ni Jaya. Patuloy ko ang mga tungkulin tradisyonal sa pagsulat ng ulo ng balita. Maaari ko bang tawagin si Binibidingit upang basahin ang unang Iwasan ang pagkikip sa sipin sa nila apoy ang mga ulo ng balita ay dapat na madaling basahin. Iwasan mga salita masyadong mahaba o magkasunod-sunod na titig na nagdudulot ng kahirapan sa mga magbabasa. Pangalawa, iwasan ang magdadalang na titig o avoid real text. So, iwasan ang ulo ng balita ay dapat
mahusay na si Juan de la Cruz ay bagong pangulo. Panglima, maaari mo magbasahin ng panglima? Ulo ng anumang wala sa balita. Ang mga ulo ng balita ay dapat sumasalamin sa nilalaman ng balita. Huwag maglagay ng impormasyon sa ulo na hindi matatagpuan sa balita. Pang-anim, iwasan ang pag-uulit ng salita o idea sa ulo may higit ng isang kumpirta. Ang mga ulo ng balita ay dapat na magkaroon ng iba't ibang impormasyon. Iwasan ang magkaroon ng paulit-ulit na mga salita o idea sa mga ulo na magkasunod. Pang-ito, huwag gagamit ng pangalan maliban kung ang tao'y kanyang kilala. Ang mga ulo ng balita ay dapat magtuon sa mga pangyayari, hindi sa mga individual. Huwag maglagay ng pangalan sa ulo maliban kung ang tao ay kilala o kanyang uugnay sa pangyayari. Ang pangwalo naman ay mag-iiya. Iwasan ang masaklaw na pagpapahayag. Ang mga ulo ng balita ay dapat magkaroon ng tiyak na impormasyon. Iwasan ang mga ulo na masyadong malawak o pangkalahatan. Ang pang-siyam naman ay iwasan ang opinion sa balita o no editorializing. Ang mga ulo ng balita ay dapat na magpakita ng mga magkatotohanan, hindi ay mga opinion. Iwasan ang mga ulo na nagpapahayag ng opinion o bias. Ang pang-sampu naman ay lagyan ng pandiwa ang bawat ulo, lantan, man o tao. Ang mga ulo ng balita ay dapat magkaroon ng pandiwa kahit na ito ay hindi direktang nakikita. Halimbawa, Pangulo, nagbibigay ng pahayag ay may pandiwa na nagbigay. Pang-11, iwasan ang paggamit ng negatibong pandiwa. Ang mga ulo ng balita ay dapat magkaroon ng positibong tono. Iwasan ang paggamit ng mga negatibong pandiwa tulad ng hindi o wala. 12, gumamit ng mabisa at makakatawag pansing pandiwa. Ang mga ulo ng balita ay dapat na magkaroon ng malakas na pandiwa upang makuha ang atensyon ng mga mambabasa. 13, gamitin ng maikli at kilalang salita. Dapat natin basahin at maunawaan ang ulo ng balita. Gumamit ng mga maikling salita at mga kilalang salita. 14, iwasan ang paghihiwalay ng pang-ukol at layo nito lalo na sa unang linya o avoid
tabloid, 12 times 18, ay nagtataglay ng 5 kolong ng bawat sukat ay 12 pence, pulgada o dali. Bawat laki at estilo ng tipo ay may tiyak na bilang para sa espasyong kalalagyan. So, sa pagsulat guys, sa pagbilang ng units, ang bawat salita, bawat numero at bawat simbolo ay itinuturing na unit na. So, dapat sa pagsulat ay sa pagbilang ng unit, hindi dapat tayo na galama-lama lang pagbilang dahil ang bawat kulong ay may sukat na 12 and or in a 2 inch. So, mahalaga ang pagbilang ng unit dahil nakatutulong ito para matiyak na ang ulo ng balita ay maikli at mas madaling maintindihan. So ngayon dumako naman tayo sa hakbang at tuntunin sa pagsulat ng ulo ng balita. So, pangunahing tuntunin sa pagsulat ng ulo ng balita. Maaari mo bang basahin? Binibining Ral? Pangunahing tuntunin sa pagsulat ng ulo ng balita. Una, kinakailangan kumangkop sa balita. Pangalawa, kailangan magsaad ng istorya o salaysay. So, kailangan umangkop sa balita. So, ibig sabihin, ang pag-angkop sa balita ay mahalaga dahil ito ay nagbibigay ng isang maikli, tumpak at nakakaakit na buod ng artikulo na nakatutulong sa mga mambabasa upang maunawaan nila ito at magpatuloy silang basahin ang balita. Ngayon, kailangan magsaad ng istorya o salaysay. So, ang ulo ng balita ay dapat magsaad ng ideya o salaysay na nasa loob ng artikulo. So, ibig sabihin, dapat na maipakita sa ulo ng balita ang pangunahing paksa o pangunahing tinatalakay sa artikulo. Kagaya ng napapaloob dito ang pag-unawa, pagkaakit at pag-uuri. So, halimbawa kung ang artikulo ay tungkol sa bagong batas na nagbabawal sa paninigarilyo sa pampublikong lugar. So, maaaring ang ulo ng balita ay bagong batas nagbabawal sa paninigarilyo sa publiko o di kaya naman ipinapatupad na ang bagong batas laban sa paninigarilyo. So, ang halimbawang ito ay malinaw na naipaparating ng ulo ng balita ang pangunahing ideya o ng artikulo na nagbibigay daan sa mga mambabasa upang maunawaan ang nilalaman ng artikulo at mas malamang basahin nila ito. So, ngayon ay dumako naman tayo sa mga layunin sa pagsulat ng ulo ng balita. Maaari niyo bang basahin ng sabay-sabay? May layunin sa pagsulat ng ulo ng balita. Una, Mailahad ang pinakabuod ng istorya sa ilang salita lamang. Pangalawa, magamit ang ulo sa pagpapaganda ng pahinang pangmuka. Pangatlo, magamit ang ulo sa pagtingin ng mambabasa sa isang iglap lamang ng mga tampok na balita sa pahayagan. So, pinakauna ay mailahad ang pinakabuod na istorya sa ilang salita lamang. So, ang ulo ng balita ay dapat na maipakita ang pinakabuod ng kwento sa ilang salita lamang. Katulad ng maikling buod ng pelikula, dapat na maipakita ng ulo ng balita ang pangunahing ideya o pangyayaring tinatalakay ng buong artikulo. So, halimbawa, ang artikulo ay bulkan sumabog, daan-daang taong nakalikas. So, sa halimbawang ito na ipakita ng ulo ng balita ang pangunahing pangyayari at ang epekto nito sa mga tao sa isang salita lamang. So, tandaan na ang ulo ng balita ay dapat na isang maikli at nakakaakit na summary ng kwento na mag-udyok sa mga mambabasa na basahin ang buong balita. So, ngayon ay pangalawa ay magamit ang ulo ng balita sa pagpapaganda ng pahinang pangmukha. So, ang ulo ng balita ay isang mahalagang bahagi ng disenyo ng pahina ng pahayagan sa pamamagitan ng paggamit ng malalaki, malinaw at nakakaakit na ulo ng balita, mas nagiging kaaya-aya at madaling basahin ang pahayagan. Ang magaganda at maayos na balita ay nakakaakit ng mambabasa, nag-organisa ng pahina at nagpapaganda sa pangkalahatang itsura ng pahayagan. Ang
magbabasa sa isang iglap lamang ng mga tampok na balita sa pahayagan. So, ibig sabihin, ang ulo ng balita ay dinisenyo para sa mas mabilis na maunawaan ng mga magbabasa ang pinakamahalagang impormasyon sa isang sulat lamang. So, ang ulo ng balita, nananay-ideya kung sabit ang sulod na katalog-anan ng news. So, muna kung sa ulo ng balita, muna yung purpose. So, madaling makuha ng magbabasa ang pangunahing punto ng balita. Hindi na kailangan basahin ang buong artikulo. So, ikaw, kung hindi ka matao tapos wala kayo tayong magbasa sa kining na article sa napalang sa headline, napalang sa ulo ng balita, nasabta na ninyo kung saan kining nahitabuan na nakalooban sa kining artikulo. So, ngayon ay ipapasa ko naman ngayon ay ibabahagi naman ni binibining Arcel ang ating tuloy sa pagsulat ng ulo ng balita. Okay, ngayon ay tutuwa naman tayo sa mga tungkulin sa pagsulat ng ulo ng balita. Maaari mo bang basahin? Una, gumamit ng mga pandiwang tahasan at masigla. Halimbawa, Surigao, nilindol muna bago binagyo. Ikalawa, maglagay ng sariwang impormasyon sa bawat ulo. Halimbawa, 12 pang cartoonist disqualified. Pangatlo, gumamit ng puwit sa halip ng pangatwid na at. Halimbawa, Elma, Lerma, kumudra ng ginto. Pang-apat, gumamit ng mga pandiwang panghinaharap sa mga pangyayaring magaganap pa. Halimbawa, defense, bibili ng 61 million combat uniform. Pang-lima, gumamit ng isang panipid sa halip ng 2 panipid. Halimbawa, baby snatching sa ospital. Pang-anim, gumamit ng maikling ngunit positibo ng salita sa ulo ng balita. Halimbawa, mapakaliwa, nag-iisa sa welga ng tsuper. Gumamit ng mga pandiwang pangkasalukuyan, pangyayari nakaraan na. Halimbawa, mali, pinapabalik sa Taiwan ni Jerry Island. Panguli, ang huwarang ulo ng balita ay kinakailangang makapaglahad ng mensahe sa pinakamadali at magaang parahan. Dahil dito, kinakailangan di masira ang kaisipan sa bawat linya. Okay, so na. So, ang tahasan, ito ay uri ng pandiwa kung saan ang pinuno o paksa na mangungusap sa gumagawa ng resulot. So, sa halimbawa, asa sila ang pandiwa? So, ang masigla naman, ang isa naman ay tumutukoy sa paggamit ng pandiwa na nagpapakita ng sila, galaw o silahan sa isang pangungusap. So, magbibigay ako ng halimbawa kung ninyo kung nasaan dito ang pandiwa. Tumakbo na matuloy si Daniel upang sabunin ang bus. Tumakbo! So, ngayon ay gumagawa naman tayo sa maglagay ng sariwang impormasyon sa bawat ulo. So, ito ay ang pagdaragdag ng bagong detalye, eteria o paliwanag sa bawat bahagi ng isang silapis o talakayan. So, kapag ikaw ay nagsulat ng isang ulo ng balita, kinakailangan na sariwa at detalyado ang iyong gagawing impormasyon sa bawat ulo ng balita upang mas maintindihan ng mga mababasa. Sumunod ay gumamit ng puwit sa halip ng mga itinaan. So, ang puwit ay ginagamit bilang pamalit sa at upang pag-ugnayin ang magkakatulad o magkakaugnay na salita sa isang pangungusap. Ginagamit ito upang gawing mas maiksi at direkta ang pangungusap. So, for example, mahilig siya sa sining at musika. Nara siya at, pero kapag siyang kuyan o puwit, so diretso, parang flow, masyada yung flow, so mahilig siya sa
Doon nga na. Discuss ni Miss Marcel. Discuss niya. Dahil so pag magamit ang isang panipi, pwede siya na to siya pwede na to siya example. So ang hindi magmahal sa sariling higit pa sa hayop at sa isa. So gigamitan na siya og duha ka puwit. Kaya ganang kung pag ginamitan ng dalawang puwit, ang isang panipi ay dinibigyan nito magiging natiyak na siki o kasabihan. So, sumako naman tayo sa gumamit ng maikli, ngunit positibo ng salita sa ulo ng balita. So, mahalagang gumamit ng maikli, direkta at positibo salita upang madaling makaakit ng mambabasa. So, example, libreng gamot, handog na pamalaan sa manghihirap. Pag magbimo o ganang kuan, ganang magsulat o ulo ng balita, kinanglan din na kanang maikli na dito mo kung ano yung headline lang ba para dali ito magawa ng mamabasa. Susunod ay ang gumamit ng paniwang pangkasalukuyan pangyayari na karaan na. So sa pamamahayag, karaniwan na ginagamit ang paniwang pangkasalukuyan kahit ang pangyayari ay naganap na. Ginagawa ito upang gawin ay mas kapanapanali at mas madama ang balitang mga balita ng mga mabasa. For example, pag yung ikay nag-iwan ng matinding pinsala sa Hilagang Luzon, so diba pag makaranas at bagyo, pag may mga balita na ito pag makaranta na iba, ay matawa na ito. So ngayon ay ang huwara ulo ng balita. So ito ay kinakailangan makapaglakad ng busangi sa pinakamadali at maagang paraan dahil dito kinakailangan di masira ang kaisipan sa bawat niya. So, example, bayan ng Tarlac, ginaha matapos ang malalakas na ulan. So, kung kailangan sa matipid, yan po yung pagkuhan o pagmuka o ulo ng balita. So, ngayon ay dumako naman tayo sa ang rewrite man at copy reader. So, maaari mo bang basahin Bili Sarah? Ang huling nagtatayos ng istorya na hindi naayos sa kinakailangang kayalaan o inelo ng balita. Ngunit siya ang laging tumatanggap ng ulat mula sa mga reporter na nasa loob. So, ang best man, yapon siya ang news anchor. Kanang magkuhan ito, sa wala yung balita. So, ang best man, isang mamamayan na nagtatrabaho sa news desk. Ang pares na sila. Editorial desk ng Panghayagan Radio Station. Siya ang responsable sa pag-iibig at pag-aayos sa mga balita bago ito may sinalas o may palabas. So, ang desk na reason for which ang makaring sa mga balita bago niya makagawas para reveal gawin sa pagkuhan. So, sunod ay ang copy reader. Maaari ito masahin, binibining Signor. Copy reader, isang uri ng reporter na may malakilang kalalaman ng pagsulat ng balita. Nagdaan na siya bilang isang kalagang reporter, bilang week reporter, kaya sa pagiging copy reader, ang tungkulin niya ay pagbusto ng original na iko ng istorya para sa seksyon kanyang pinakamakadaan bilang So, ang copy reader, ito ay isang tao na may tungkuling magbasa at mag-edit ng mga sinagawang teksto tulad ng mga artikulo, ulo ng balita at ibang uri ng nilalaman. So, upang tiyakin na ito ay wasto, malinaw at maayos bago ito malikhala. Ang kanilang trabaho ay mahalaga sa pagtiyak na ang mga akdang na ilabas ay walang maling gramatika, walang typographical errors at tama ang pagkapormat. So ngayon ay dumako naman tayo sa pagwawasto ng original at ang pruweba. Maaari mo bang basahin, Kuya Lawrence? Pagkawalo ng original at ang pruweba. Ito ay isang paraan kung saan ang isang tagapagwasto ng kopya ang copy reader
ay inayos na mabuti ang kopya. CP o manuskrito bago ito ipadala sa palipat. Pagbawas ng original na mayroong dalawa. So, pagbawas ng original o fact-checking. Ito ay ang proseso ng pagtiyak na tama ang mga informasyon na naihala o ipinakalabas. So, ang isa ay ang pruweba sa ulo ng balita o headline evidence. So, ang pruweba o ebidensya sa ulo ng mga balita ay tumutukoy sa mga konkretong halimbawa o dokumento na magpapatibay sa mga pahayag na nailathala sa ulo ng balita. So, ngayon ay tatawagin ko si BDB Rivet upang talakay sa inyo ang mga tungkulin sa pag-aakita ng silbi at ang mga patnubay sa babawas. So, Para sa pagpapatuloy ng aming talakayan ay tatalakayin ko ang mga tungkulin sa paghahanda ng siping at mga patnubay sa pagwawasto, particular na sa pamamahayag o pag-iimbita. So, una ay sulat ang direksyon para sa imbenta. So, ang direksyon para sa imbenta ay mga paalala o tagubilin na makakatulong sa mga tagapaglathala. So, kinakailangan na isulat ito sa dulo ng halang itaas ng papel upang madali lang itong makita ng editor o tagapag-imprinta. So, kinakailangan din na ito ay bilugan upang hindi ito pagkamalang bahagi ng mismong artikulo o CP. So, pangalawa, isulat ang ulo ng balita sa gitna sa itaas ng espasyo at isulat din ang direksyon. So, dito ay ang ulo ng balita o ang headline ay ang ulo ng bahagi ng CP na nababasa ng publiko. So, dahil ito nagbibigay ng kalahang idea, ay nakukuha ng mga kalahang idea sa nilalaman ng balita ay kailangan malinaw at nasa gitnang bahagi na oras na pahina upang agad ito na makita. So, matulad ng direksyon na sa makikita, dapat din nilang bilugan upang bigay-bigay at may iwasan ang maling eskriptaon o pag-alter ng CP. Pangatlo, sulat ang mga isigaw ng mga salita na gusto. So, sa halip na burahin ang mga maling salita o mga maling informasyon ay informasyon ay kailangan na ang tamang salita ay sulat sa bawal ng mga salita iniwasto upang madali ang maklata ang mga pagbalaw. So, ang ganitong sistema ay nagbibigay sa mga editor na masuri ng tama. Ay mahalagang bahaging ginagampanan pagdating sa larangan ng pamamayag. Kung kaya't upang maayos na may sagawang kanilang mga trabaho ay magbigay ng tagubilin sa printers o printers direction. So dito ay ang printers direction ay ang nagsisilbing gabay sa pag-iimprinta o paglilibag. Tungkulin na tagawas na magbigay ng tagubilin kung anong tipo ng pagkakasulat ang ilalabas sa teksto at kung paano ito isasayos sa pahina. So pangalawa, maaaring bang basahin Binibining Marjorie? Mga gasto ng mga pangalihan sa pagkalang ng alam, errors in fact. So dito ay kinakailangan suriin mabuti ng tagawasto ang laman ng isang kopya o CP na kanyang sinusuri at itama ang mga maling nakalap na impormasyon o maling interpretasyon. So ibig sabihin, ang tagawasto ay dapat tanggalin ang pagiging masiyasat upang masiguro na may wasto ang lahat ng mga kamalian na nasa isang kopya o CP. Pangatlo, maaaring ba basahin Binibining Joyce? Ang wasto ng mga kamalian sa balarila o error in grammar. So sa pagsulat, napakahalaga ang tamang paggamit ng balarila at isa sa mga tungkulin sa tagawasto ay tama ang mga maling paggamit ng balarila na kanyang nabasa nila sa mga CP o kopya na kanyang iniwawasto. So ibig sabihin, ang balita ay dapat na maayos na kalaman. Halimbawa, pagdating sa
at palitan ito ng kabuo na salita mas lubos na maunawaan ng mga mambabasa. Pang-11, mag-alis ng mga salitang walang kabuluhan o verbal deadwood. So, dito, tungkulin ng tagawasto na alisin ang mga salitang hindi naman kinakailangan pang mabasa ng mga mambabasa sapagkat wala naman itong halaga o kabuluhan. Sa pag-alis ng ganitong uri ng mga salita, ay Miss Britney. Mag-alis ng mga salitang naninirang uri o misuse material. So, kinakailangan ng isang tagawasto ay may lubos na kalaman sa mensahe ng sitio o kala ng kanyang inibabasto. So, ibig sabihin na kailangan nilang malaman kung anong nilalaman sa tala ay nagpapakita ng paninirang uri. Ito ay kailangan niyang alisin upang maiwasan ang opinyon nakakasira sa kawastuhan at kaukupan ng tiyak na impormasyon. So, panghuli ay ang magsulat ng ulo ng balita. So, ang isang tagawasto